Hello mga kalaps, for today's video tayo ay lalabas ng bahay dahil nagpapasama sa amin si mama na bumili ng gamot sa mall. Kaya ito sasamahan namin siya ni Manel, kaming tatlo lang ang magkakasama ngayon dahil walang maiiwan na tao sa bahay kaya iniwan namin si Renren muna. As usual, Mayora ang ating driver, ayan kitang-kita niyo naman, batang-bata, blooming na blooming. Nagre-reklamo na naman dahil binibidyohan siya. Medyo matagal kami nakarating sa Robinson dahil yung isang daan papunta na malapit sa amin ay ginagawa. Hindi ko na pinadaan doon si Madam kasi baka ma-high blood na naman yung mga sumisingit-singit na daan doon. Kasi naka one way lang siya pero wala nagbabantay kaya meron pa rin pumapasok. Kaya nagiging two way pa rin and nagiging crowded pa rin yung daan. Kaya sabi ko wag na dumaan doon at sa highway na lang kami dumaan papunta sa Robinson. Kaya medyo matagal kami nakarating sa Robinson. And eto na nga, nandito na kami sa may Robinson. Natagalan rin kasi medyo traffic dahil alas 4 na ito ng hapon, rush hour na, papunta na tayo sa rush hour. Dahil ngayong hapon nag-aya si mama alas 4 para daw hindi masyadong mainit. Nandito na nga kami sa Robinson and hahanap lang kami ng parking. Doon kami banda sa likod lagi pumaparking kasi doon mas malapit yung supermarket and yung bilihan ng gamot na Mercury Drug. Kaya iikot pa kami para makapag-park doon sa likod. And after namin makakita ng parking, ito na papasok na kami sa mall. Ayan, nakapark na kami dyan. Hinihintay ko na lang lumabas si Madam sa sasakyan. And baka nagtataka kayo kung nasan si Manel. Pinababa na namin siya kanina doon sa may ATM machine para mag-withdraw. Kaya nandun na siya sa loob, sasalubungin niya na lang kami. Ayan na, ayan si Manel, nandiyan na siya sa loob. Nauna na siya sa amin dahil nga pinag-withdraw siya ni Mother Dear. Si mama gusto niya laging bumibili sa Mercury Drug ng gamot dahil kompleto lagi. Hindi na kailangan palipat-lipat pa ng pharmacy. Pag kasi sa maliliit lang na pharmacy kami bumibili, ang instances ay hindi nabibigay lahat yung gamot na kailangan namin dahil walang available. Kaya kahit mahal yung price ng mga gamot sa Mercury compared dun sa mga ibang pharmacy, dito na rin kami bumibili kasi nga isang puntahan lang ay hindi na namin kailangan magpalipat-lipat. Less hassle na rin. Habang naghihintay kami kay mama na matapos bumili ng gamot dahil medyo matagal yan, ganyan talaga sa Mercury, yan pa isang disadvantage pero okay lang. Eto naman si Madam Manel, nakakita ng Dunkin Donut dito na bagong bukas na store. Kaya bibili daw muna siya habang wala pa si mama na natatapos sa pagbili niya ng gamot. Ganyan si Manel pagkasama niyo sa mall or kung saan, hindi pwedeng wala siyang i-add to cart. Kala ko donut lang yung bibilihin niya. Bumili rin pala siya ng inumin niya. Pero dahil isa tayong budolera, magpapalibre tayo sa kanya ng donut din. And success naman, nakabudol na naman tayo kay Madam Manel. Thank you dahil binili niya tayo ng donut. Meron din si Renren, pasalubong namin pag uwi namin. Pagtapos ni Manel doon sa may Dunkin Donut, natapos na rin si Mama. Akala ko gamot lang yung bibilihin namin dito sa mall. Mag-grocery din pala daw siya ng konti. Eto, papunta kami ngayon sa supermarket para mag-grocery. Nandito na kami sa loob ng supermarket and baka nagtataka kayo kung bakit si mama yung nagtutulak ng cart, bakit si mama yung bumili ng gamot niya kasi yan po ang gusto niya. Yung siya po ang bibili and siya po ang magtutulak ng cart. Kaya hinahayaan namin siya, inaalalayan na lang namin siya, kami na lang ang mga tigakuha ng mga tinuturo niya para ilagay sa cart. And si mama talaga pagdating sa mga karne, dito talaga siya bumibili sa mall. Kasi yung mga nabibili niya daw sa palengke ay hindi na sariwa at may amoy na. Kaya yung mga karne namin sa bahay dito talaga nanggagaling. And dito nga kami unang pumunta dito sa supermarket sa bilihan ng mga karne. Puro chicken meat lang naman yung binibili namin kasi nga si mama hindi siya nakain muna ng masyadong karne. So fish, vegetable, chicken lang yung madalas na inuulam namin sa bahay. Kaya ito si Manel, kumukuha na siya ng mga chicken meat na pang-ulam namin. Binabantayan rin ni Mama kasi baka sumobrang dami naman ang kuhanin ni Madam Manel. Baka kuhanin na yung buong isang tray. After namin dyan sa mga karne, nandito naman kami dahil bibili daw ng mga sabon si Madam. Alam niyo naman, paglalaba is life, kaya kailangan hindi makalimutan ang mga sabon. Bibili rin kami dyan ng mga shampoo namin and mga pang skincare. Kala mo naman talaga nag-i-skincare. Charis! And yun nga lang yung bibilhin namin dito sa may supermarket kasi meron pa naman kaming mga grocery sa bahay. Kago-grocery lang din namin nakaraan. So yung mga kulang-kulang lang yung mga bibilhin namin. Kaya after namin dyan, nagbayad na rin kami. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi ako yung nag-ano sa counter. Kasi si Manel inutusan ni Mama sa Watson para bumili ng Nivea lotion na hindi namin nakita rito.
So, hindi na ako nakapag-video doon sa may counter. After namin magbayad, palabas na rin kami and uuwi na rin kami. So, tapos na nga kami sa cashier magbayad. Ayun, palabas na kami sa may supermarket and si mama nandun na, nauuna na siya. Kaya pala nauuna-una si madam dahil may balak pang mag-stop over dito sa bilihan ng mga tinapay para bumili ng leche flan and ubi halaya. So yan, after namin bumili niyan, palabas na talaga kami ng mall. And habang palabas nga kami, nakasabay pa namin tong rates na ino-offer ng Tom's World, yung train para sa mga bata. Ayan, makikita nyo dyan. Hindi ko alam kung dito lang yan sa mall ng Robinson Palawan meron or sa ibang mall meron din ganyan. Ayan no, may sounds pa yan and parang train talaga siya, may tunog pa na put put. Iniikot niya ng buong mall. 50 pesos ata per ride dyan. Hindi ko lang sure kung magkano binabayaran nila. Pero nakakaraming ikot yan sa isang araw. So malaki-laki din yung kita niyan. Yan lang yung ginagawa ng driver dyan. Yung iniikot niya lang yung mga pasahero niya. Most likely mga parents and mga bata yung sumasakay dyan. Ito na nga, papunta na kami sa may parking area para ikarga tong mga nabili namin sa loob. Kasi kung hindi yun ay tatanong guys, vlogger / cargador din ako. Charot. So, hindi pa pala kami uuwi guys kasi dumaan pa kami dito sa may Jollibee para mag-take out ng aming pang dinner. Ito na lang daw ang i-dinner namin kaysa magluto pa. Kasi hapon na rin yan, mga 5:30 na siguro yan. Sa bahay kasi namin, sanay kami na kumakain ng maaga pag dinner. Mga 3 to 4 p.m. nakapag-dinner na kami niyan. So, ganun yung time ng kain namin. After namin dito sa Jollibee guys, umuwi na talaga kami. Yun lang. Salamat sa pagsama. Thank you for watching.